Gagawa po tayo ng pot holder mga mi at sa paggawa ng doormat at pot holder ay parehas lang kung saan tayo mag-uumpisa, kung paano ito ilagay itong mga string. So ayan, naglagay na ako ng string dyan sa my first na pako, and then sa kabilang side po ay sa pangalawa pong pako. So parehas lang ang proseso neto, alternate lang sa paglagay ng string. Sa first na patong ng string mga mi at pangalawang patong ng string ay alternate lang talaga ang paglagay. Pero sa pangatlo at ang pang-apat, yung mga dinaanan natin na pako, ayun yung lalagyan din natin. So mamaya pagka pangatlong patong at pang-apat na patong ay malalagyan na po lahat yung mga pako. So ganyan lang. And then pinakalas na yan mga mi, iikot na naman tayo. At pangalawang patong na ito mga mi, at makikita natin dito na dito na naman tayo sa may pangalawang pako po nag-umpisa. So ganun lang, alternate pa rin ang paglalagay ng string. So napakadali lang naman gumawa nito mga mi, dahil kahit sa doormat ay ganito lang din ang proseso sa paglalagay ng string. Ang pinaka-importante lang naman dito sa paglalagay mga mi ay itong string, kailangang hindi siya gaanong higpitan, wag gaanong hilain, para mamaya pag maglalak na po tayo ay hindi tayo mahirapan. At syempre pag medyo masikip nga itong pagkalagay nyo ng tela or string mga mi, ay liliit po yung ginagawa nyo na basahan, doormat or pot holder. Mas maganda yung tamang-tama lang talaga, wag gaanong hilain itong string. So ayan, pangatlong patong na tayo mga mi, at makikita natin yung mga dinaanan natin na pako kanina ay malalagyan na. So napakadali lang neto mga mi, basta masundan nyo lang ang paggawa neto. So at syempre ang ginamit ko dito na tela ay yellow, printed po siya at plain, para hindi tayo mahihirapan lalo na sa mga baguhan dyan. Pag gagawa kayo ng basahan mga mi ay dalawang kulay po para di kayo malito. So ayan, pang-apat na po tayo nga patong mga mi, at yan yung mga nadaanan natin na pako kanina, malalagyan na yan lahat. At syempre napakadali lang talaga kung masundan nyo itong video. So wag nyo lang talagang gaanong hilain yung tela mga mi, para hindi liliit yung ginagawa nyo na pot holder. So sana masundan nyo ito mga mi, para makagawa rin kayo. At wag kayong mag-alala, dahil kung pot holder lang itong pinakita ko sa inyo, sa paggawa po ng doormat, ganito lang din yung proseso. So kung alam nyo gumawa ng pot holder, same lang din po sa paggawa ng doormat. At natapos na nga ako dito mga mi, binutasan ko naman ng konti dito sa may pinakahuli, at ilalagay na natin dito sa may pako. And then kung mag-uumpisa na tayo sa paghahabi mga mi, maglalagay tayo ng goma.